Tayo magdiwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, minamahal tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon. At dahil tayo ay pinagpapala, meron tayong pagpapala na maibibigay sa kapwa. Sa mga pagkakataong tayo nagbigay para lamang tumanggap, sa mga pagkakataong namilit tayo na ibalik ang ibinibigay natin sa punto na nakasasakit na tayo ng ibang tao, magbalik tayo sa Diyos na nagbibigay ng walang kapalit. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa parang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman sila'y naging masuwayin. Ngayoy kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalamanan ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Sion, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. Sa gayon, nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag, ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo. Sa gayon, magiging mapalad ka. Gagantimpalaan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon, magandang umaga mga kapanalig. Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan, nais ng Diyos na ikaw ay pagpalain at walang hanggan ang pagpapala na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Sabi nga doon sa unang pagbasa, di ba? Walang hanggan ang kayamanan ng Diyos, walang hanggan ang biyaya ng Diyos, walang hanggan ang milagro na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Pero ang tanong ay, payag ka ba? Tatanggapin mo ba yung biyaya? Kaya mo bang bugsan ang iyong puso? Kaya mo bang magtiwala sa Panginoon? Sinabi po yan nung linggo, yung paraan magpakumbaba ka, iasa mo ang lahat sa Diyos, isuko mo ang lahat sa Panginoon, at talaga araw-araw masusurpresa ka, magugulat ka, at ikaw mismo magsasabi, napakabuti nga ng Diyos. Kasi talagang nakikita mo yung kabutihan niya. Pinaparamdam niya, pinapakita niya sa iyo. At nasusurpresa ka sa sobrang dami, siksik-liglig, maapaw na pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa tao na nagtitiwala sa kalooban ng Panginoon. Kapanalig nais ng Diyos na ikaw ay sumaya, ikaw ay pagpalain. Gusto ng Diyos na ikaw ay makaramdam ng tunay na kapayapaan. Kaya po, sinabi ni Jesus dito sa Ebanghelyo, pag maghahanda ka, huwag yung mga kaibigan mo lang kapatid o kaya mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo. Sino aanyayahan mo? Yung mga pingkaw, may sakit, bulag, yung bang mga walang maibabayad sa'yo. Kasi sa mundo, ang nagiging rule ay bigyan mo ko, bibigyan kita. At bibigyan lamang kita kung may ibinibigay ka sa akin. Kumbaga, tutulungan lamang kita kung may mapapala ako sa iyo. Kumbaga, give and take. Bigyan mo ko, bibigyan kita. Ganun kasi ang mundo eh. Bakit ka mabait? Kasi balang araw, lalapitan ko yung tao na yan eh. Hihingi ako ng pabor. Kaya mabait ako sa kanya ngayon kasi gusto ko balang araw, hindi man bukas, pero hindi natin alam. At least kapag lumapit ako sa kanya, maaalala niya na dati naging mabait ako sa kanya at magiging mabait din siya sa akin. Give and take. Bibigyan kita para balang araw, bigyan mo ako. Bibigyan kita para pasalamatan mo ako. Bibigyan kita kasi alam ko, meron akong mapapala, meron akong matatanggap sa pagbibigay na gagawin ko. Pero ang sinabi ni Jesus, kung ganyan ang pananaw mo sa buhay, na magbibigay ka lamang kasi alam mong meron kang tatanggapin, kapanalig hindi ka sasaya. Malulungkot ka, magiging miserable ang buhay mo. Bakit? Kasi ang kaligayahan mo ay nakadepende kapag may ibinigay sa iyo ang tao. Inilalagay mo sa ibang tao yung control sa kaligayahan mo. Nasasaya ka lamang kapag may binigay din siya. Eto kapanalig,
Paano kung nagbigay ka at ang laki-laki ng binigay mo, tapos hindi siya nagbigay? Nung panahong nangangailangan siya, tinulungan mo siya, pero nung nangangailangan ka, lumapit ka, tapos hindi ka niya tinulungan, anong mararamdaman mo? Mabubwisit ka, magagalit ka, malulungkot ka. Kaya nga po sabi ni Jesus, huwag mong iligay yung kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao. Ang kaligayahan mo ay hindi dapat nakadepende sa gagawin sa iyo ng ibang tao. Ang kaligayahan mo ay dapat nakadepende sa mabuti na ginagawa mo. Happiness is a choice. Choice mo yan. At hindi mo pwedeng ilagay sa choice ng ibang tao. Kapag choice nila na bigyan ka, sasaya ka. Pag choice nila na hindi ka bigyan, malungkot ka. Huwag ganun. Hindi ka sasaya niyan, kapanalig. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng kapayapaan. Kaya sinabi niya, magbigay ka. At kung pwede magbigay ka doon sa mga tao na walang maibabalik sa'yo, basta magbigay ka lang. Huwag mong ibigay yung control ng happiness mo sa gagawin ng ibang tao. Huwag. Kaya kapag may nangutang sa'yo, ito yung yung sinasabi na rin sa akin ng iba. Pag may nangungutang sa'yo, kung bigyan mo, pero nandoon lagi, magbabayad ba siya? Hindi natin alam. Kaya kung pwede daw, huwag ka na magpautang, magbigay ka na lang. Kasi baka masira pa yung pagkakaibigan ninyo. Pero kung talagang nangangailangan, bigay mo. Pero kung pwede, wag na utang. Kasi magkaibigan naman kayo. Tulong mo na lang yun. Kung kailangan mangutang, mangutang ka sa bangko, sa cooperative, mangutang ka, maraming pwedeng utangan ngayon. Kaya alam, may mga interest. Pero wag mong ilagay yung kaligayahan mo, yung control ng kaligayahan mo sa kamay ng ibang tao. Na kung hindi siya magbayad ay malulungkot ka, mabubwisit ka. Kung hindi siya magbayad ay hindi mo na siya ituturing na kaibigan. Magbigay ka ng hindi nag-e-expect ng kapalit. Magbigay ka lang. Bakit ka magbibigay? Magbibigay ka, tutulong ka, hindi dahil may tatanggapin ka. Magbibigay ka, tutulong ka dahil binigyan ka una ng Diyos. Tutulong ka kasi tinulungan ka una ng Diyos. Magpapakita ka ng kabaitan sa iba kasi nakita mo yung kabaitan ng Diyos sa'yo. Magpapatawad ka kasi una, pinatawad ka ng Diyos. Magbibigay ka kasi una, tumanggap ka na sa Panginoon. You are, kapanalig, you are already blessed. Pinagpala ka na ng Diyos. Kaya magbibigay ka. Kapanalig, nakikita mo ba yung mga biyaya na binibigay sa iyo ng Diyos ngayon? Ikaw na binuhay ng Diyos ngayon, Monday na. Ikaw na pinagpapala ng Diyos, andyan pa ba yung mga mahal mo sa buhay? Andyan ba yung pamilya mo? Mamaya ba papasok ka sa school, papasok ka sa trabaho? Meron ka bang eskwela na papasukan? Ibig sabihin, nag-aaral ka, that's good. Ibig sabihin, may trabaho kang pinapasukan, that's good. Yung iba, hindi makapag-aral Yung iba, walang trabaho. Ikaw mayroon kang tahanan na uuwian, meron pamilya na tatanggap sa'yo, that's good. Nakikita mo ba yung biyaya na binibigay sa iyo ng Diyos? Kasi kung nakikita mo yung biyaya na binibigay sa iyo ng Diyos, iyan yung dahilan kung bakit tutulong ka. Iyan yung dahilan kung bakit magbibigay ka. Kasi una, pinagpala ka ng Diyos. Kasi una, may tinanggap ka na mula sa Panginoon. At ito po kakapanalig, sigurado ako alam mo na to Magbibigay ka. Sabi din doon sa pambungad na panalangin natin kanina, Bakit ka magbibigay? Kasi yung bang makapagbigay ka ay isang malaking biyaya na. Makapagbigay ka, makatulong ka, isang malaking biyaya na. May nagtanong sa akin, Father, masaya ka ba ng ordination mo? Na-ordain ako 15 years ago. Mayo po yun
Sabi ko, opo, masaya ako. Kaya lang sabi ko sa kanya, pero alam niyo po, mas masaya ako kapag dumadalaw sa may sakit. Mas masaya ako kapag nakakapagmisa, lalo na po sa sa mga mahihirap o kaya sa kulungan. Yun po yung talagang masaya ako. Kapag nakapagbibigay. Nung last week, nagbisa po kami sa kulungan ng Ubando. May mga nakakulong doon. May iba po, mga kilala namin na may galing sa isla na kulong. Nagmisa po kami. Nagbigay po kami ng toothpaste, sabon, shampoo. Kasi kapanalig, kulang eh. May kulang. Kulang yung supply doon sa ibang mga kulungan. Maganda nga po sa Ubando, at least hindi siksikan. Medyo maluwag po. Kaya lang, syempre, kulang po yung pondo eh. Nagbigay po ng pagkain. Yung mga may kakilala po, nag-abot ng konting halaga. Kasi kailangan din, may pera ka doon sa loob eh. Pambili po, pambili. Para meron kang madagdag na pagkain na gusto mong bilhin. Alam niyo po, nung nagbimisa ako, nakikita ko yung mga kasama ko. Umiyak sila. Umiyak sa tuwa. Tapos nakikita ko rin yung mga nakakulong. Masaya. Pumapalakpak. Natutuwa kasi merong misa sa kulungan. Pero makikita mo rin yung luha sa kanilang mga mata. Yung bang yung kaligayahan na may dumalaw. Kasi meron sa kanila, ala na eh, tinakwil na ng asawa. Ayaw dalawin ng mga anak, kinahihiya ng pamilya. Pero masaya sila kahit may mga tao na hindi naman nila ganun kakilala. Pero pinuntahan sila, binigyan, pinakain, kinausap, kwentuhan, nagdiwang ng banal na misa, ipinagdadasal sila. Iba yung pakiramdam na meron kang naibigay. Wala naman kami hinahangad na kapalit. Pero napakasaya yung bang nakapagbigay. Nung isang araw din po, binigyan namin ng tribute yung mga SPED kids namin sa parokya. Mga special children po. Nag-aaral po sila, special education. Binigyan po namin sila damit, pagkain, school supplies. Mga konting tulong po, konting tulong. Iba yung reaction ng mga bata na ito, yung mga SPED kids. Iba yung reaction nila. Iba yung ngiti nila. At ang sabi ng teacher, Father, try mong yakapin yung isa. Hindi, hinag ko nga yung isa. Iba nga, ang higpit yung yakap. Talagang damang-dama mo yung pagmamahal. At talaga po, medyo naiyak ako ng konti sa tuwa. Kasi iba eh. Iba yung yakap niya. Iba yung pagmamahal. Iba yung lambing, yung sweetness na ipinapakita niya. Talagang very, very, very sincere. Sabi ko, ang sarap naman tulungan ng mga tao na ito. Alam ko wala akong matatanggap na kapalit. Pero yung bang nakapagbigay, yung nakatulong ka, yung bang alam mo na meron kang magandang nagawa sa mundo na ito, iba yung saya at iba yung kapayapaan na nararamdaman. Yung isang araw din po, may dinalaw akong may sakit, bedridden, binigyan ng pinahira ng langis, kinumpisal. Yung communion minister, sinubuan po siya ng banal na komunyon. Yung may sakit bedridden, pero pinilit niyang bumangon. Tapos umiiyak sa tuwa. Kami rin, naiyak kami. Kasi nakikita namin yung saya niya. May dumalaw, may nagmalasakit. Sabi ko, ito yung dahilan kung bakit ako nagpare. Para tumulong. Siguro isang malaking biyaya, nalagay ako sa mission parish, isang malaking biyaya. Pero kapanalig, ito yung kapayapaan, ito yung kaligayahan na gustong iparamdam sa iyo ng Diyos. Oo, kapanalig, masarap kapag may binibigay sa iyong tao. Yung bang nagbigay ka, tapos may tatanggapin kang kapalit. Apakaganda po noon. Nagbigay ka, pinasalamatan ka. May ginawa ka, pinuri ka ng mga tao, apakaganda po noon. Pero nais ng Diyos na lumalim ka pa sa kaligayahan. Nais ng Diyos na makaramdam ka ng isang napakalalim na kapayapaan. Isang pagtulong
isang pagbibigay, isang pagmamahal, na kung saan wala ka namang matatanggap na kapalit. Pero hindi mo maipaliwanag. Apakasaya mo. May kapayapaan kang nararamdaman. Hindi binabalik nung taong binigyan mo, yung ibinigay mo sa kanya, pero meron at meron kang pagpapala na natatanggap mula sa Diyos. At sinabi nga po dito, kung hindi man ibalik ng tao, okay lang yun. Kasi ang Diyos ang gaganti sa iyo. Ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. At iba yung gantimpala ng Panginoon. Siksik, liglig, umaapaw yan. At ang sabi sa Ebanghelyo, gagantimpalaan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Damahin mo yung malalim na kaligayahan, tunay na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa mga taong tunay na nagmamahal. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig, ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Ating itutugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan, naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Yung mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling po namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling lahat ay biyaya, aming inampot, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan
ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito'y maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ikanalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siya tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili nang kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya ay nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon. Niabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya ialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Honesto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kapirtang puso sa San Jose, kay San mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan, mga kapanalig. Kapayapaan po. Kapayapaan Peace be po with sa you bawat po. isa mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa
na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang ang aming pagsasalo, sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Ang Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob, kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundo na ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Paalala mga kapanalig, magkakaroon po tayo ng Misa Trido. Sumayin niyo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan, nagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon.
hostilia, naromurfer auxilium, unitrino Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon na nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mga makapanirang kapangyarihan ng kaaway
Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawa na nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antiquum documentum novoce datritui Ides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus hoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Des que nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang Purihin esposo. ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.